pagpapalakas sa kooperasyon tulad ng national defense ang ilan sa mga kasunduang nilagdaan sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa India. Mula pa rin sa New Delhi, nakatutok live si Salima Refran. Salima? Mel, namaskar dyan sa inyo sa Pilipinas. Alas 4:30 na nga ng hapon dito sa New Delhi, kung saan 13 mga kasunduan ang pinirmahan ng Pilipinas at India ngayong ikalawang araw ng state visit ng Pangulong Bongbong Marcos. Puno ng kultura ang ceremonial honors para kay Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita siya sa Rashtrapati Bhavan, ang presidential residence ng India. Formal siyang tinanggap ni Indian President Draupadi Murmu at Prime Minister Narendra Modi at iba pang matataas na opisyal ng India. Kasama rin ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng gabinete. I think it is a reaffirmation of the alliance and the partnership that we are strengthening. Sa Hyderabad naman ay nagpulong sila ni Prime Minister Modi. Hinarap din sa kanila mga kasunduan, kabilang ang deklarasyon ng strategic partnership ng dalawang bansa at plan of action sa implementasyon nito. 4 sa mga kasunduan ay tungkol sa pagpapalakas ng national defense. May 3 terms of reference para sa pag-uusap ng mga sandatahang lakas ng Pilipinas at India at mas pinaigting na maritime cooperation sa mga Coast Guard ng dalawang bansa. May mga kasunduan rin sa digital technology, science and technology, legal assistance, at transfer ng sentenced persons, tourism, culture, at space research. We express satisfaction over the rapid pace of the Philippines' ongoing defense modernization and the expanding capabilities and footprint of India's indigenous defense industry as a partner in this undertaking, exemplified by our BrahMos project. India and the Philippines are friends by choice and partners by destiny. From the Indian Ocean to the Pacific, we are united by shared values. Nagpasalamat rin ang Pangulo sa tulong at suportang binibigay ng India sa Pilipinas, tulad ng declaration of support nito sa Arbitral Award ng Pilipinas sa South China Sea at pagligtas sa mga tripulanteng Pinoy na binihag ng Houthi. Dumaan din ang Pangulo at ang kanyang delegasyon sa Rajghat o Mahatma Gandhi Memorial. Suot ang tradisyonal na telang tsinelas sa mga Indian at alinsunod sa tradisyon, nag-alay ng Pangulo at unang ginang sa tinaguriang ama ng Indian independence. Alam mo, Mel, hindi pa tapos ang araw ng Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay dahil makikipagpulong siya ngayong gabi sa Bharatiya Janata Party. Ito yung pinakamalaking political party dito sa India. Yan ay bago siya makipagpulong kay President Murmu ng India. At yan muna ang latest mula nga dito sa New Delhi. Mel. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.